Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mapagpalang araw po sa lahat. Tuwain po ang iyong lehitimong manggagamot sa kulang, barang at pagsanib, ang pagsanib ng masamang espiritu. Hindi ako po magbibigay ng isang kaliwanagan sa ating panggagamot o sa aking panggagamot bilang isang divine healer. At para maunawaan po na aking mga kaibigan, kilala, aking mga pasyente sa online, at ganoon din naman po sa personal. Kami po ay gumagamot ng personal. By appointment po kami dito po sa Matasabayan, Lemery, Batangas. At sa online naman po sa mga international na ating mga kapatid na dumadanas ng kulam sa iba't ibang bansa. At ang aming pong panggagamot ay meron pong patakaran at tuntunin, panuntunan ng Diyos na dapat gampanan. Sa aking pong nakaraang araw o nakaraang linggo na panggagamot ay marami po akong aral na natatagpuan sa pamamagitan ng aking mga pasyente. Doon po sa mga pasyente ko na gusto ay instant galing, na wala naman po tayong ginagawang debosyon o sakripisyo para sa Diyos, ay hindi po natin matatamo ang kagalingan. Kaya nga po meron po tayong tinatawag na alituntunin, panuntunan ng Diyos para sa tao. Ibig sabihin po nun, kahit anong gawin mo mabuti sa kapwa mo, kahit anong gawin mo pagsisinungaling, mawawala ng saysay kung hindi ka matuwid sa iyong mga sinasabi. Dahil po ako po bilang isang manggagamot, ng panahon ako po ay hindi pa kinalooban ng Panginoong Jesucristo ng panggagamot. Dahil ako po ay simpleng tao lamang. Ako po ay hindi naman po nagtapos ng panggagamot sa espiritual. Wala po akong certificate dyan, kundi nasa Diyos ang aking diploma. At ako po ay nagtapos ng 4 na kurso bilang isang tao. Ngayon po, sa aking pong panggagamot, ng panahon na ako po ay nasa Mount Banahaw pa sa loob ng 5 taon. Hindi naman po ako pumunta dyan para po magbibili ng mga anting-anting, mga nakasabit na dignum dyan sa lugar na yan, sa Mount Banahaw, sa mapuntang lugar ng Santa Lucia Falls. Noong una pong tuntong ko dyan, ako'y nabibili ng mga anting-anti para daw ako ay ligtas. Siyempre naman po, bago pa lang ako magagamot, ako'y sumusunod pa lang po, masunurin po ako kasi bili naman po ako. At pagkatapos ng bumili niya, ay kayo bababa doon sa Santa Lucia Falls para daw buhayin yung anting-anting dyan. Hindi naman po ako naninira sa mga anting-anting na po. Depende po yan. Ang talab niya kung ang yung damdamin, puso, kaluluwa ay nasa Diyos. Ano po? Wala pong sana masama dyan kung ang isipan mo ay nasa Diyos. Ngayon po, ang lahat po ay nakatala. Yan po ang unang sinasabi sa akin ng aking gabay, sa aking isipan. Para po may bumubulong yan sa mga magagamot. Bumubulong po yan sa isipan mo, sa tenga mo. Lahat tayo anak ng Diyos. Depende na lamang kung ang gawain mo ay hindi maka-Diyos. Siguro sa job mo ka, pag hindi magandang ginagawa mo. At kung hindi panuntunan ng Diyos ang iyong ginagawa. Sabi po sa akin noon, noong panahon na ako ay naglalakad sa Mount Banahaw, may bumubulong po sa akin. Ang sabi niya, ang lahat ay nakatala. Ibig sabihin po, wala na tayo ibang isipin pa kasi nakatala po na po yan sa banal na kasulatan. Ang gagawin na po natin, aralin na po natin ang ating sarili kung tama o mali ang ating ginagawa. Bilang isang manggagamot, ito po, isang aking share po sa inyo. Sabi po doon sa 1:8:32, ako po ay hindi pastor. Hindi rin po ako isang pari na mangangaral. Ito po ay sasabihin ko lang po sa mga pasyente na lumalapit sa akin. Para po huwag kayong nanunubok sa Diyos. No? Huwag niyo po susubukan ng Diyos. Pag nagalit po yan, na ito lang naman. Ang ating
sasabihin sa 8:37, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang mapapalaya sa inyo. Maliwanag po yun. Marami po akong pasyente na nagkakaroon ng kasalanan, katulad ng isang pagpatay o ugnayan sa kasinungalingan. Maliwanag po yan. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ibig sabihin po na hindi po sa manggagamot magmumulaya. Gagabayan lang po kayo ng manggagamot katulad ko bilang isang divine healer. Banal na espiritu po ang gumagabay sa akin. Nakabase po ako doon kasi po, ang manggagamot pwede kayong magsinungaling sa aming harapan. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, hindi niyo po yan malalatakhala ang iyong kasinungalingan. Sabi ng ating banal na kasulatan, kapag daw po tayo nag-uusap na tungkol sa Diyos, nasa gitna siya. Nasa gitna siya. Kung nag-uusap tayo tungkol sa iyong kasalanan at meron kang kasinungalingan, nasa gitna ang Diyos, ay siguro naman po ang Diyos ay hindi natin pwedeng linlangin. Ang ating panggagamot, ako bilang sa magagamot, pwede niyo pa akong linlangin. Pwede pa kayo mag-alinlangan. Yan, sa Diyos, kahit tayo, lahat. Alinlangan sa Diyos sa kanyang gagawin. Lalo na, kung ang ating kagustuhan na hindi binigay ng Diyos, ako, alinlanganin ka na sa taong kaharap mo. Kasi siya naglilingkod sa Diyos. May alinlangan ka na. Isa pong aral yan. Nakalagay naman po. Lahat ng dapat matuto ng isang bagay, kailangan natin bagong araw-araw. Lahat na nagtatanong sa maraming bagay, kailangan matuto tayo sa ating araw-araw na ginagawa. Hindi yung aral kahapon, aral at ngayong umaga. Ibig sabihin po, everyday meron po tayong aral sa ating buhay. Sa bawat aral natin, kailangan natin i-collectible natin yan. Aral yan eh. Para tayo nag-aaral, lagi-lagi sa isang eskwelahan, may aral kaya para matuto tayo. Kaso, yung araw-araw na ginagawa natin ay nangyayari, pero hindi naman natin inaaral ang ating ginagawa sa araw-araw natin buhay. Lagi pa rin natin ginagawa ang ating kamalian. Ano nasasaad? Sa Kawikaan 17:20. Hindi natin malalaman yung isang aral na yun. Kapag hindi natin na pagmuni-muni ang ating ginagawa sa pang-araw-araw. Sabi po, hindi tayo uunlad sa ating buhay kapag ang ating pong mga ginagawa ay mali, no? May isasadlak tayo sa kasalanan. Makakadanas tayo ng kasawian kapag mali-mali ang ating ginagawa. Diyan po sa Kawikaan 17:20. Yun po aking pangunawa. So, ibig sabihin po, nakatala po lahat ang sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi po ako pastor. Sa pamamagitan po ng pang-araw-araw kong ginagawa. Bukod sa papatayin ko ang masamang espiritu kumakatawan sa iyong buhay. Kaya ka nagkakamali kasi po meron nakasanib. No, yan po kasi ang nakakititulo bilang sa mga gamot. Meron nakasanib. Yung mga ginagawa mo sa araw-araw na buhay mo. Kaya ka nagkakamali sa araw-araw mong ginagawa kasi may nakasanib sa iyo. O bakit kasi nasaniban ng masamang espiritu? Kasi po meron kang maling gawain. At pag yan po ay napuno sa iyong katawan tao, yan na po yung pagbabago ng iyong buhay. Kasinungalingan, dulot ay kamatayan.
Kamalian po palagi, araw-araw, kamatayan. Sabi ng iba, kala mo magaling itong magagamot. Hindi po ako magaling, ang Diyos po ang magaling. Marami pong lumalapit sa akin. Tulungan niyo po ako, hindi po ako Diyos para humingi kayo ng tulong sa akin. Tinutulungan ko po kayo para alamin niyo kung saan kayo nagkakamali. Kaya kailangan po natin paghihirapan kung saan tayo nagkukulang. Para malaman natin kung saan tayo nagkamali. Lagi ko po yan sinasabi sa akin post. May pinatay, may dinaya, tinulungan mo na, dinaya ka pa. Bakit kaya? Kasi meron dong salitang paghahangad. Ang sobrang paghahangad sa buhay, dulot niyan ay kasawian. Isasadlakan yan sa kasawian. Kapag ikaw ay nangarap, kailangan kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi siya yung nagbibigay ng pagpapala eh. At kailangan kilalanin mo si Mama Mary, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Simpleng bagay lang po yan, napakasimple. Bilang ako po isang manggagamot sa espiritual. Meron nga po akong nagiging pasyente. Siya po ang trabaho niya 5'6". Nasa ba na nakasulatan, huwag kang tutulong na merong kapalit. Pero yan po ay negosyo, parang bangko. Kung meron ka mo ganyang pagkakataon, leta mo lang yung tubo. Huwag nang dumarating sa puntong halos kalahati ng pera mo, ay yun ang kinita mo. Meron po yan, lulubo ang tiyan mo dyan. At ngayon, kung ikaw'y lumapit sa taong nagpapautang, matuto ka magbayad. Huwag na hintay magpabarangay pa ng taong ito. Ang pag-amin sa katotohanan, ang pag-amin sa kasalanan, yung katotohanan, papalayain ka niyan. Ibig sabihin, walang uusig sa yung inkanto de Diablo, inkanto de Diyos. May mga inkanto po tayo na mamarosa. Hindi po lang tayong tao ang nilalang ng Diyos dito sa sanlibutan. Marami po. Marami po. Kaya nga pong patakaran namin, napakahigpit po namin pinatutupad. May bayad po kami bilang isang magagamot. Kung hindi naman po magbabayad, wala naman po ako magagawa. Try to another person na magagamot, na libre po. Marami po kami magagamot dyan. Sa akin po bilang isang magagamot. Pinatutupad ko na po kung ano ang tagubilin sa akin ng aking gabay. Hindi po ako pwedeng humadlang sa kanya sinasabi. O hindi ako pwedeng sumalungat sa kanya sinasabi bilang siya ang aking gabay. Kasi yung pong gabay, yan po yung lalaban sa iyo. Sa mga espiritu na nagtatangka sa iyo. Ngayon, kung yung gabay mo ay hindi mo bibigyan ng halaga, ay patay ka na dyan. Siya po ang gabay, siya po ang gumagamot. Yung espiritong gumagabay sa iyo, yan po yung magagamot, hindi po yung tao. Yung tao, isa lamang pong lukulukan ng isang espiritu para ikaw gabayan. Katulad mo, ikaw tao ka, may espiritu ka dyan. Pag ang espiritu mo yung masama, mapupuno ka ng masamang espiritu sa katawan mo, babaksak ang katawan tao mo. Kasi napuspos siya ng kasamaan. Sana maintindihan niyo po ang aking sinasabi. Kaya po kayo ilalapit sa akin. Yun naman po katotohanan. Ang idudulog niyo po sa akin. Kasi po hindi niyo po ako kakampi sa kasamaan. Kung may masama man po nangyayari sa buhay mo, para po akong pare, na para lang di po pare. Sabi mo sa akin na katotohanan, tutulungan kita. Kasi ang espiritu ay nasa iyo at ang espiritu nasa akin. Tutulungan ka ng Panginoon Jesucristo. Yun yung sinasabi, isiwalat mo. No? Yung bang ang binubulong mo sa iyong silid ay ipagsisigawan sa kaliwanagan. Diba? Yun po yung panalangin. Habang nagdarasal ka, sinasabi mo sa Panginoon Jesucristo ang katotohanan nangyayari sa buhay mo, isisigaw po yan. Kaya po ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang tinatawag natin hukom, judge.
Yan po, walang masama, walang mabuti. Diretso po yan. Yung po ating batas sa pisikal nating katawan, pwede pong madaya yan pwede maglagay, pwede pong dili yung ating husgado kasi may COVID, pwede pong bayaran yung judge para masadla ka sa kasawian, no? Yun po sa pagkakalam ko sa mga pelikula, nakikita nyo naman po, no? Napapanood natin si FPJ, si Daniel, ang batas ni Daniel Bartolo. Yan, parang yung artista, no? Pero sa batas po ng Diyos, wala pong ganyan. Lahat po ng lihim ay mabubunyag sa kaliwanagan. Kaya nga po, your eyes is the window of your soul. Yan po yan Ang iyong mga mata, ang bintana ng iyong kaluluwa. Kapag masama ang iyong ginagawa, pag hindi magandang ginagawa, kasamaan, makikita po yan sa mata mo. Bilang isang manggagamo. Kasi bakit? Pag masamang ginagawa mo, hindi ka makakatitig doon sa judge. Sa police lalo na. Hindi mo matititigan sila Kaya po, sana yung maunawaan niyo po ang aking sinasabi sa Kawikaan 17:20 na po. Ang mga kasinungalingan, sasadla ka niyan sa kasawian. Yung tumutulong na tao sa iyo, tinutulungan ka. Pero sa pagtalikod mo, yung napakasama ng taon yun, hindi ka aasenso sa buhay mo. Kung ikaw yung pumatay, at ikaw yung may mali, at binintang mo sa iba, meron pa rin pong batas doon. Ano sabi po ng Panginoon doon? Huwag kang haharap, no? Sa kasinungalingan. Kasi lahat po na dapat nating matutunan sa araw-araw nating buhay. Yung mga katanungan sa bagay-bagay, kailangan may puso tayo sa Diyos. Kaya nga po yung pananalangin, may iba-iba po tayong panalangin Kasi yung asawa mo, hindi niya alam ginawa mo. Yung asawa mo, hindi niya alam yung ginagawa mo. Ang parusa, magkaiba po yun. Magkaiba po ang parusa ng Diyos sa tao. Ang gusto ng Diyos, yung naging tapat tayo. Maging totoo tayo sa Kanya. Kasi siya yung lumikha sa atin Siya yung lumikha sa atin lahat. Walang iba. Hindi po si brother, hindi po si sister, hindi po si iglesia, hindi po si katoliko, hindi po. Ang Panginoon kong Diyos, Ama, ng kanyang anak na bugtong na anak, ang pangalan sa Kristo. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, ang ginawa mo sa kalilitan kong anak ay ginawa mo sa akin. Kung ginawa mo sa pinagsataboyan mo yung malit na bagay na yun, yung Diyos ang tinataboy mo. Kaya bilang isang manggagamo sa spiritual, bilang isang divine healer, doon lang po ako tumitingin sa salita ng Diyos. Paghaharap ka sa akin, puro sinasabi, puro katawalian, kabutihan na sa sarili mo, pero yung yung buong katotohanan, hindi ko pa alam. Malalaman ko po yan, ang process po yan. May proseso po ako dyan. Kasi ang gabi ko po nakikinig yan Pag sinabi ng gabi ko, sinungaling itong taong ito. Tutulungan ka ba ng Diyos kung sinungaling ka? Hindi po. Pag humarap ka sa akin, lantad ka talaga lahat. Dahil sa aking naging pasyente sa Caloocan at sa Hong Kong, Japan, lantad po yan sa Diyos. Huwag pong magsisinungaling. Patanggalin ng magagamot ang espiritong nasa iyo. Pero kung sinungaling ka, babalik yan. Kasi may angkan po yan, may tropa. Sorry po. Sa Japan, Diyos ngayon, may tropa na rin Sige mga kalaban, meron po tropa, may gang na rin, no? Kaya po, ang katotohanan ay atin po alamin sa buhay natin. Wala pong kasinungalingan na hindi nabubunyag. Walang lihim na hindi nabubunyag, no? Yung mga nakatala na po lahat yan. Pag-aaralan na lang po natin yung i-apply sa ating mga sarili ang ating mga ginagawa. Kausap mo na ang Diyos, hindi mo alam. Kausap mo na ang Diyos, tinalikuran mo pa, tinago mo pa. Doon sa mga religion na binapasag yung mga santo ninyo, sinusunog. Yan, sige, pagbutihan. Gawin. Ang tama, sabi nila. Sana yung maunawaan niyo po ang sinasabi. Huwag kang mahusga nang di ka mahusgahan. Yung mga religion, husga na husga sa Katoliko.
ipagpatuloy lang natin ang ating kaalaman na walang sino makapagsasabi ng tama at mali, kundi ang Diyos lamang. Meron po tayong individual na pamarusa ang Diyos. Doon po tayo matakot sa pumapatay na ng katawan tao, pumapatay pa ng kaluluwa. Walang ibang makakagawa niya kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos Ama na lumikha ng lahat. Pag sobra ka ng sama sa mundo dito sa libutan, binigyan ka na yan ng laya, magdesisyon sa sarili mo, pero ginagawa mo sa kapwa mo, pinapatay mo, ginagawa mo sa sarili, sa kapwa mo, winawalang iya mo, ginagawa mo sa kapwa mo ay hinuhusgahan mo, nilalait-lait mo. Marami po ng kasalanan na hindi natin nalalaman na gagawa natin sa pang-araw-araw natin buhay. Kaya po, mag-iingat po tayo sa ating pananalita. Ang kasalanan, dulot ay kamatayan. Huwag kang manghusga na hindi ka mahusgahan. Ang nangyayari ngayon sa iyong buhay ay dahil sa iyong salita. Kung mabuti ang iyong salita, maganda ang magiging buhay mo. Pero kung masama ang iyong salita, masama rin po ang magaganap. Mapagpalang araw po muli sa lahat. Tuwain healer po ang iyong lihitin mong manggagamot ng kulam, barang at sanib. At ako po ay nagpapaalala na tayo ay huwag masyadong mapanghusga sa ating kapwa-tao. Gawin po natin ang debosyon ng ating mahal na ina, Mama Mary, ang ating Santo Rosario. Magsimba sa araw ng linggo. Humayo kayo at ipamalita ang magandang salita ng Diyos sa atin. Ganun po lagi ang sinasabi sa simbahan kapag tayo natatapos ng misa. Kaso pagkatapos ng misa, uwi sa bahay, yun na po, balik ulit sa dati. Parang walang nangyari. Maraming salamat.